Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang
sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos na langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Okay, isa po muling napakagandang umaga ang aming pong bati sa inyo mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Samantalang tayo po muling dumating sa isang panibagong umaga na kung saan takdang oras na ating pagsasama upang pagbulayan ang salita ng Diyos ay muling sumasapit. Muli po naman kami bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga at patuloy na nag-aanyaya sa inyo mga ginigilo ng mga taga-subaybay ng programang ito ng Hope and Love na muli po namin kayo makapiling sa loob ng mahigit lamang isang oras na ating pagsasaluhan ng mahalagang mensahe ng ating mahal na Diyos. Kaya nga po kami umaasa na ang umagang ito ay magiging pagpapala muli sa atin sapagkat ang mga mahalagang impormasyong buhat sa ating devotional ay muli nating mapapakinggan upang sa ganun patuloy tayong magkaroon ng kalusugan at kalakasang espiritual. Ating binabati sa umagang ito ang ating mga kasama dito po sa ating platform. Siyempre atin pong wini-welcome si Pastor Joby Estrada, ang ating co-host. Pastor, bati ka muna. Magandang umaga, Pastor Roosevelt Fortu. Good Salamat morning. sa Panginoon na tayo muling magkasama sa atin pong morning devotional ngayon. At magandang umaga po sa ating lahat ng mga viewers, mga kapatid, mga kaibigan, maging sa iba't iba pong mga pananampalataya. Thank you po for always watching. At pahintulot po ng ating program ay mapanood po sa inyong mga Facebook pages.
pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Okay, salamat po. At siyempre atin pong i-welcome din ang atin pong palagi ang kasama. Atin pong tagapagsalin sa sign language na kung saan ay para sa kapakinabangan ng mga deaf. Ating wini-welcome si Ma'am Lena Parduzzo. Ma'am, welcome po. Good morning po sa inyo. Bumati na po kayo kung gusto niyo pong babati. Yan. Okay. Okay. Salamat po. Okay. At atin pong wini-welcome po ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito. Nang ibang ating palagi ang kasama, Brother Bernie Banduho. Good morning po sa Okay. inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Good morning po, mga Pastor Porto. Good morning. Sister Lina, good morning po sa inyong lahat at mga viewers. Naway, dalangin po ninyo na maganda ang internet ngayong umaga. Okay. Okay, salamat po. At narito po, hindi ko alam kung si Brother ninyo ay ating makakasama ngayong umaga. Kung sakaling siya man ay dumating ay maganda tayo po ay makakasama po natin siya at makakasama siya sa ating mga reflection. Anyway, tayo po ay magpapatuloy mga minamahal mga kapatid ko sa atin pong pakikinig ng mahalagang mensahe muli sa atin ng ating mahal na Diyos sa umagang ito. At siyempre, tayo po ay mananalangin muna at aking ibibigay kay Pastor Joey Estrada ang pamumuno sa panalangin. Tayo po ay umupo sa panalangin. Makapangyarihan naming Diyos, purihin kayo at sambahin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin. Ganon din po sa buhay at kalusugan. Higit sa lahat ay ang pananampalataya at kasiglahan na maglingkod po sa inyo. Ngayon pong umaga, muli naming inaanyayahan ang inyong pong banal na espiritu ang sumaamin, lalo tigit sa amin pong panonood at pakikinig ng programa ng Hope and Love Morning Devotional. Inyo pong kasihan ang bawat isa sa amin, lalo tigit si Brother Bernie sa kanya pong pangunguna. Kami po nawa ay lahat makinabang at mabusog sa iyong mga salita. Salamat po ng marami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For quite a long time, love, I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue.
love is never fading. No one explains true love but Him. No one explains true love but Him. Nais ko pong formal na ipakilala ang ating speaker, si Brother Bernie Bandoho. Bagaman po siya ay regular na nating nakakasama, subalit sa umagang ito ay very special sa Hope and Love Morning Devotional sapagkat sa unang pagkakataon ay siya po ang ating speaker. Si Brother Bernie Bandoho ay naglilingkod po sa iglesia ng Paite Seventh-day Adventist Church diyan po sa Laguna. At ako po ay natuwa sa kanya na siya po ang unang nag-approach sa atin na kung pwede raw siya ay maka-join sa ating program. At ako'y matagal na pong nananalangin na may mga kapatid tayong makasama sa ganitong paglilingkod. Of course, kasama ng kanyang may bahay, si Ma'am Ma Angelica Bandoho. Sila po'y naglilingkod bilang mga manggagawa na mga kapatid natin dyan sa iglesia. Kaya good morning po sa mga taga-Paite at ating idalangin na ang salita ng Panginoon ay maibahagi po ni Brother Bernie sa atin pong lahat. Brother Bernie, sa iyo po ang pagkakataon. Salamat po, Pastor, sa magandang introduction. No? At ako din po ay natutuwa sa pribilehiyong ito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na ako po ay makapagsalita ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kaya purihin po ang kanyang dakilang pangalan. Sa umagang ito ay atin pong pansinin lamang mga kapatid ang pinakang mga mahalagang bagay na atin pong tatalakayin sa umagang ito. At ang pinakang tema na atin pong pag-aaral sa umagang ito sa ating pong devotional, ang pinakauna mong huwain. Kaya ito po ang sabi ni Haring David sa kaniyang libro na Mga Awit, chapter 5, verse 3. Ang sabi po niya ay, Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Ito po yung isang awit ni Haring David na nais niyang ialay sa ating Panginoon. Sapagkat alam niya sa kanyang buhay ay wala siyang katiyakan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya sa tuwing umaga ay consistent niyang ginagawa ang papuri at panalangin sa ating Panginoon. Kaya po ang sabi ng ating devotional sa umagang ito ay ang pinakang tema ng pananampalataya, yung kailangan mong ibigay ang lahat sa ating Panginoon. Ang alin? Ang iyong puso, ang kalooban, at paglilingkod. Ibigay mo ang iyong sarili sa Kanya. Ito daw ang sabi po ng ating steps to Christ or paglapit kay Kristo ay italaga mo ang iyong sarili sa Diyos. Sa umaga, gawin itong pinakauna mong gawain. Ito po yung napakahalaga sa ating buhay bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito ay sa bawat umaga ay isang pribilehiyo sa ating buhay na makapagpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat hindi po natin alam kung mabubuhay pa tayo sa bawat umaga. Hindi natin hawak ang ating buhay po talaga. At hindi natin alam kung magigising pa tayo sa umaga. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan at purihin ang ating Panginoon tuwing umaga.
at higit sa lahat ay italaga natin ang ating buhay sa bawat umaga. Kaya ito pa po ang pinakang mahalagang bagay na binanggit ng ating devotional. Ang sabi dito ay ito'y pang araw-araw na bagay. Italaga mo bawat umaga ang iyong sarili sa Diyos para sa araw na iyon. At higit sa lahat ay isuko mo ang mga panukala mo sa Kanya. Maaari minsan mga kapatid sa ating buhay ay sa ating pagising, hindi na maganda ang ating pong pag-iisip sapagkat marami tayong mga problema, marami tayong mga panukala na minsan na-stress tayo na hindi natin naaabot. Ngunit ang paanyaya ng ating Panginoon ay isuko mo ang iyong panukala o ang lahat ng nasa iyo tuwing umaga. At ito daw po ay isang buhay. Isang buhay kay Kristo ay buhay na kapahingahan. Kaya nga po ang sabi ni Agustin sa kanyang sulat, we are created by God and our heart are restless till we find rest in Him. Ang sabi po niya ay ginawa tayo ng Diyos o nilikha tayo ng Diyos at ang ating mga puso ay walang kapahingahan hanggang masumpungan natin ang kapahingahan sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang buhay na kay Kristo ay buhay na kapahingahan. Wala tayong pag-asa sa ating sarili, mga kapatid. Kaya ang iyong pag-asa ay wala sa ating sarili at ito lamang ay na kay Kristo. O masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umaga sa ating buhay ay hindi natin hahanapin ang kung ano ang wala sa atin, kundi si Kristo ang siyang ating uunahin sa ating buhay. Kaya ang sabi pa po dito, hindi ka dapat tumingin sa iyong sarili. Sapagkat wala nga tayong kapag-pag-asa sa ating buhay o sa ating sarili. Hayaan mong manahan ang iyong isipan sa Kanyang pag-ibig, sa kagandahan, sa kasakdalan ng karakter, ng Kanyang karakter. Si Kristo sa Kanyang pagtanggi sa Kanyang sarili. Naalala niyo mga kapatid na hindi na inisip ng ating Panginoon ang Kanyang sarili at Kanyang tinanggihan ang Kanyang sarili para sa ating lahat. Ito yung paksa, sabi ng ating devotional, ito yung paksa para sa pagbubulay-bulay ng kaluluwa. Kaya sa ating buhay mga kapatid, no? Marami tayong mga layunin, marami tayong mga problema, marami tayong mga gumugulo o naglalaro sa ating isipan o kung ano-ano man ang ating iniisip sa buhay. Kaya kung iyong tatanungin, ang aking nanay, tinanong ko, Nay, bakit ka maagang gumising? Ang sabi niya ay para maghanap buhay. Mga kapatid, kung hanap buhay ang ating hinahanap tuwing umaga, bakit marami pang namamatay? No? Bakit marami pang namamatay? Hindi kaya mali ang ating hanap buhay? Kaya mga kapatid, kung wala si Kristo na ating hahanapin sa tuwing umaga, ay ang ating kaluluwa, ang ating spiritual na buhay ay hindi lalago. At ang sabi pa niya, kung meron man tayong mga problema at mga anumang iniisip sa ating buhay na dinadala, sabi niya ay manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin. Kaya ang sabi po ng Steps to Christ, page 70 to 71, ang pusong nakapagpapahinga ng lubos kay Kristo ay magiging lubos na masipag at aktibo sa gawain para sa Kanya. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan ay sa Mateo ay hanapin muna. Yung salitang muna ay ang pinakang root word niya ay mauna. Ibig sabihin ay unahin, mauna or muna
natin ang kaharian ng langit. O hanapin muna natin ang ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo sa panahon ni Job, mga kapatid, na si Job ay matuwid sa mata ng ating Panginoon. Si Job ay napaka-faithful na tao. Bakit po? Ano po ang ginawa ni Job? No? Ang consistent o tuloy-tuloy na kanyang ginagawa sa kanyang buhay, kung atin pong babasahin ang buhay ni Job sa chapter 1 verse 5, ano ang kanyang ginagawa? Siya ay gumigising sa tuwing umaga. No? Umagang-umaga siya ay gumigising at kanyang ginagather ang kanyang mga anak. At hindi lang yun, nag-o-offer po siya ng burnt offering noong unang panahon. At hindi lang yan, ay kanyang idinadalangin ang kanyang mga anak. Napatawarin ang kanyang mga anak, at hindi lang yun, kundi ito ang kanyang buhay ay nagiging consistent. Paulit-ulit niya itong ginagawa, mga kapatid. Kaya sa bawat umaga sa ating buhay ay katulad ni Job, kung paano niya ginagawa ang kalugod-lugod sa ating Panginoon, ay gayon din nawa ang atin pong gagawin. Tayo ay gumising sa tuwing umaga, walang ibang kundi ating gagawin kundi papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya ito po ang counsel ng ating pong propeta. Ang sabi po niya sa libro ng Testimonies, Volume 5, ang page po ay 424, ganito po ang tungkulin nating mga magulang. Ang sabi niya, ang mga bata ay dapat turuang maging magalang sa oras ng panalangin. Dapat silang hinging gumising sa umaga upang makasama sa pagsambang sambahayan. Kaya take note, mga kapatid at mga kaibigan, na katulad kong isa ng magulang ay tungkulin natin na gisingin o hingin ang panahon ng ating mga anak upang tipunin sa bawat umaga para sila ay ating makasama sa pagsamba sa ating pong sambahayan. At ito pa po ang sabi ni ating propeta sa Testimonies Volume 1, page 397 to 98. Ang sabi po niya, dapat maturuan ang bata na pagpitaganan at igalang ang oras ng panalangin bago iwanan ang bahay upang magtrabaho. Ang buong mag-anak ay dapat tipunin. Tungkulin ng mga magulang na Kristiyano umaga at gabi sa pamagitan ng maningas na dalangin at matiyagang pananampalataya na maglagay ng bakod sa paligid ng kanilang mga anak. Dapat nilang matyagang pagtatagubilinan sila. May kagandahang loob at walang sawang tuturuan sila kung paano mabubuhay upang mapalaguran ang Diyos. Hindi lang pala, mga kapatid, sa umaga na ating pagising ay italaga natin ang ating sarili, kundi ang ating buong sambahayan. Huwag mong hayaan na ikaw ay pumunta sa trabaho na hindi na italaga sa Diyos ang iyong buong sambahayan, sapagkat wala tayong katiyakan. Hindi nating hawak ang ating buhay. At ito ang ating katiyakan kung ating hahanapin lagi at gagawin si Kristo na maging una sa ating buhay bawat umaga. Kaya po, maraming salamat po sa ating paalala ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat nating buhay. Na wala tayong iisipin, na wala tayong gagawin. Bakit? Sapagkat marami tayong ginagawang mga gawain. Ngunit wag nating kaligtaan na siya ay papurihan at italaga natin ang bawat pamilya at ang ating sarili sa ating Diyos. At atin pong tandaan na kahit anumang dilim ng gabi, darating din ang umaga. Huwag tayong mag-alala,
magtiwala tayo sa Kanya at siya ang ating katiyakan. Pakinggan po natin ang isang awiting ito sa ating pong pagtatapos ng ating mensahe. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumban. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapan sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di ka niya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang sandigan mo.
Okay, maraming salamat Brother Bernie sa iyong magandang pagka banghay sa ating devotional sa umagang ito. Salamat din sa himig ng awiting inihandog ng iyong mahal na asawa. Ang Diyos lang ang tanging sandigan ko. Okay? So, ating ibibigay ngayon kay Pastor Joby Estrada ang refleksyon. Ayan, maraming salamat, Brother Bernie. Hindi halatang ikaw ay kinabahan. Ayan. Kitang-kita ko ang inyong confidence. Salamat na talagang naibahagi mo yung ating devotional ngayong umaga. At kasama pa ng iyong may bahay, maganda at magandang kumanta. Ayan, mga kapatid, napakaganda ng ating devotional ngayong umaga. Ito po'y para sa ating lahat, para sa akin. Kasi po, itinuturo sa atin na pagkagising natin sa umaga, ang pinakapangunahin nating gawain ay yung pong magpuri, magpasalamat, at higit sa lahat ay manalangin po sa Panginoon. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa aminin natin sa hindi, bago pa po nagkaroon nitong programang Hope and Love Morning Devotional, na wala pa akong program, wala pa tayong program na ganito, sa umaga pagising ko po, ang lagi pong una kong gagawin ay hinahanap ko ang aking cellphone. At malimit, pag hinanap ko po itong aking cellphone, ang hinahanap ko po kung sino ang nag-message sa akin na maaring nung gabi na ako'y natulog, hindi ko po nabasa. Routine po yon halos tuwing umaga at minsan pag bago matulog sa gabi. Ang ginagawa ko po ay, di ba, ang ating huling hinawakan ay cellphone at paggising natin, ang ating pinakaunang hinahawakan ay cellphone. Palagay ko po marami ang nakaka-relate sa akin. Subalit ngayon po, mga kapatid, nagkaroon tayo ng ganitong morning devotional, pangunahin po nating hawak ay Bible. Kung sakali man na tinitingnan natin ang cellphone, hindi na po kung sinong nag-message, kundi ang hinahanap natin, sino ba ngayon ang ipag-pray natin? Ngayon, itong ating morning devotional, bago tayo matulog, babasahin, pagkagising binabasa, at lalo na po yung Bible. Kaya talaga pong itinuturo sa ating mga kapatid na ang tamang pangunahing gawain ay pag-aaral po ng salita ng Panginoon at pananalangin higit sa lahat. Sapagkat ito po ay siyang sustansya at pagkain natin na magpapalakas po sa atin. Kaya maraming mga tao na ang sabi nga ni Brother Bernie kanina, ang pangunahin ay hanap buhay. Tama naman po na maghanap buhay tayo. Subalit, ang atin pong nagiging paraan, sabi bakit ako hindi umuunlad ay ako na may talagang parang patay-patay na ang katawan. Mga kapatid, itinuro ng Bible, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yun po ang tamang formula na pagbangon natin, ay ang unahin natin ay salita ng, at bago tayo matulog sa gabi, ang salita ng Diyos at yung pong pananalangin sa Kanya. Kaya ito po yung unang-una para sa akin, mga kapatid, mga kaibigan, na bago ba ako matulog, salita ba ng Diyos ang aking binabasa, ako ba'y nananalangin, at pagkagising ko sa umaga, ang pangunahin ko ba ay ang Diyos o ang mga bagay sa libutan ito? Okay, maraming salamat Pastor Joby sa iyong magandang refleksyon sa umagang ito. No, tunay nga mga minamahal na mga kapatid ko, mga ginigilo namin mga taga-subaybay sa programang ito na ang makipag-ugnayan sa ating mahal na Diyos ay isang napakalaking bagay at marapat ito'y isang pangunahin talaga sa ating buhay. Maging halimbawa sa atin si David. Sa umagang ito'y pinapakita sa atin na ang halimbawa ni David na ibig sabihin nito pag sinabi niya ang dinidinig ng Panginoon tuwing umaga ang kanyang panalangin, ibig sabihin ito ay regular basis na kanyang ginagawa mga minamahal na mga kapatid, yung pakikipag-ugnayan sa ating mahal na Diyos. Kanyang gawain
ay yung pagiging mapanalanginin. At alam niyo, napakarami nating mababasang mga panalangin ni David, mga minamahal na mga kapatid ko. Ibig sabihin, yun talaga ang gawa niya. At ang pinakamagandang bagay rito, mga minamahal na mga kapatid ko, ngayon po'y inaakay tayo na pagkabangon mismo natin ay iyon yung magsilbing inspirasyon sa atin, yung tayo lumapit sa ating mahal na Diyos. Sapagkat alam nyo, siya yung ating lakas, siya yung ating tagumpay, siya yung ating kapahingahan. Gusto nating maging maalwan yung buong maghapon. Sabi nung awitan, siya lang ang sandigan ko. Napakaraming mga isipin. Sabi nga ni Brother Bernie, ang dami nating iniisip sa araw-araw, gumugulo sa ating mga kaisipan. Pero kung inuna natin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko, na all these things shall be added to us, mga minamahal na mga kapatid ko. Yung pangarap mong kapanatagan ng puso't isipan, yung iyong mga dapat na maka-accomplish, tutulungan tayo ng ating mahal na Diyos. Hindi po yung kapahingahan ayon sa ating devotional ay dahilan doon sa wala tayong ginagawa o wala tayong mga kinaabalahan. Minamahal ng mga kapatid. It's within. Sapagkat mayroon kang inaasahang Diyos na kasama mo. Diyos na tumutulong sa ating mga kahinaan, na nagpapalakas doon sa ating mga kahinaan. Yung ating mga karupukan ay kanyang pinapaltan ng pagiging matibay, mga minamahal na mga kapatid ko. So, ang sabi nga na aklat ng Kawikaan, mga minamahal na mga kapatid, sa Kabanatang 3, ang talatay 6, siya ay sanggunian sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Kung mga minamahal na mga kapatid ko, bago po tayo tumungo sa ating mga gawain sa araw-araw, unahin po natin isangguni ang ating mga plano sa ating mahal na Diyos. At siya yung magbibigay sa atin ng tagumpay, mga minamahal na mga kapatid ko. Sapagkat nasa Kanya lang ang pag-asa, hindi sa ating sarili, hindi sa ating mga sariling lakas, hindi sa sarili nating mga kaisipan, kundi sa ating mahal na Diyos. Pagpalain tayong sama-sama, mga kapatid ko, sa umagang ito, at salamat sa lahat. Salamat Pastor Joby, Pastor Brother Bernie, sa iyong magandang pagkabahagi ng ating devotional ngayong umaga. Ngayon tayo po ay dadako po sa atin pong mga panalangin at Pastor, may conclusion pa po si may conclusion pa si Brother. Magko-conclude pa si Brother Bernie. Babalik natin kay Brother Bernie. Sige po, ay alam natin mga kapatid na napakahalaga po tuwing umaga na ipunin ang ating mga anak at tayong mga pamilya, sapagkat napakahalaga hindi lang po yung pag-worship, kundi maka-benefits po tayo doon sa kung malaman natin yung mga plano ng ating mga anak, yung tinatawag nating open forum sa ating mga anak. Napakahalaga po yon, sapagkat marami po tayong mga magulang na halos hindi natin alam kung ano ang layunin ng ating mga anak, hanggang masumpungan na lang natin na ay andun na siya sa kapahamakan. Kaya napakahalaga mga kapatid yung pagtatalaga. Ibig sabihin po niyan ay pagsuko sa iyong sarili, na iniisip mo sa iyong sarili na wala kang magagawa, kundi hinahayaan mo na ang Diyos ang siyang gagawa sa iyo, sapagkat hanging si Kristo lamang ang makapagpupuno sa ating buhay. At siya lamang ang makapag-aayos ng mga nasirang relasyon sa ating pamilya. At siya lamang ang gagawa sa iyong buhay at wala kang tanging magagawa. Kaya ang sabi po sa Isaiah 56 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Ang ating Panginoon ay hindi malayo, kundi siya ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Ito'y napakikinig.
Okay, so salamat Brother Bernie sa iyong paglilingkod ngayong umaga. At ngayon tayo po ay dadako na po sa atin pong mga reflection pa. At kasunod nito ang ating panalangin. Ating inasa si Pastor Joby ay na-sort out na itong ating mga comments sa ating comment section. Ayan, ba't kaya ako ay naghang? Naririnig po ba ako? Okay, maliwanag, Pastor. Oo, pero ang aking video ay naghang. Napapagod, nagpapahinga. Yung aking video. Galing po kay Ate Flor, amen, sa napakagandang topic ngayon, pagpalain at lumawig panawa ang Hope and Love Media Ministry sa pangunguna po ni Pastor Juby. Thank you po, Ate Flor. Salamat po. Si Naning Makaraig, napakaganda ng mensahe sa umagang ito. Thank you, Lord. Ngayon din sa mga pastor, na patuloy naghahatid ng mga mensahe, pagpalain tayong lahat. Okay? Ito po. Salamat po sa napakagandang mensahe na aming narinig sa umagang ito. Tunay na tayo gagabayan ng Panginoon sa lahat nating gawain kung siya'y ating kasama sa buong maghapon. Okay? Iba po ay mga ating hinahanap yung pong ito. Kay Ma'am Norlina Garcia Angel, thank you for the message today from our speaker, Bernie, Pastor Bernie, and also the message of the song from his beautiful wife. Ayan, amen. Salamat po sa... Okay. Ito po, kay kay Sister Marilyn Ilaga, nice voice and song message, Sister Angelica Bando. Tunay po ang Diyos ang tanging dapat sandigan natin araw-araw. Sabi naman po ni Ma Wilma Baez, Pastor, ako din po pagising ko sa umaga, CP din po hanap ko para magbasa ng messages sa group namin. Baka po may call up sa trabaho, pero ngayon po CP pa din ang hanap ko, hindi para magbasa ng text, kundi para makinig sa Hope and Love. Amen. Amen. Kahit nanto po ako, nagigising ako para makinig ng morning devotional. Praise God po. Amen. Talagang kita niyo po ang malaking pagbabago sa buhay ni Ma Wilma Baez. Katulad ko noon, ang binabasa ay mga messages. Ngayon po ay pakikinig ng Hope and Love. Okay? Tinan pa po natin. Marami po yung mga prayer requests. Kaya lamang, of course, si Brother Bernie ay palagay ko hindi ito nababasa mo ba, Brother Bernie? Hindi po, Pastor. Maigi po, Pastor, siguro. Ikaw na lang po muna. Oo. Marahil ako na ang magbasa. Balit ang akin pong aking microphone ay sige po. Pastor, pakisama po yung sa prayer request natin yung gagawin nating crusade dito sa Eastern Laguna sa kina Pastor Ernel Garzola. Meron po silang online crusade at ako din po speaker po sa Friday hanggang sa Friday sa May 7 to 15. Nung likod ang speaker po sa crusade. Kaya, Pastor, pakisama po ako sa prayer. Okay, sama natin sa panalangin yung crusade, online crusade dyan sa inyong distrito. Ano po? Meron pa ba mga prayer requests? Okay. Kung wala na po, tayo dadako na sa panalangin. Po ako ay walang video. Ayan. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat po ngayong umaga, Panginoon. Inakay niyo kaming lahat na gawing pangunahin ang mag-aral ng inyong salita. Ganon din, Panginoon,
ay mag-ugnay kami sa inyo sapagkat ito po ang marapat at talagang dapat priority po naming lahat, na kayo po ay aming sa araw-araw pinag-aaralan ng inyong mga salita at lagi pong nananalangin, nagbabasa po ng inyong banal na kasulatan. Panginoon, ngayong umaga, dala po namin ang mga kahilingan sa inyo. Kahilingan po ni Ma'am Princess Marquez. Panginoon, nawa po'y inyo siyang pagpalain, bigyan po ng lakas araw-araw, pati po sa kanya alisin po ninyo ang masamang mga isipan, ipalit po Panginoon ang positive thinking kay Ma'am Princess. Amin din Panginoon idinadalangin sa inyo ang kahilingan po ni Brother Cesar Alhambra, ang kanyang pong buong pamilya, at nawa po ay inyo silang ingatan, samahan, at ipagkaloob po ang mga pagpapala mula po sa kanila. Sila po ay nagpapasalamat Panginoon sa mga blessing na ito. Dakilang Diyos, amin ding idinadalangin ngayon pong umaga Panginoon ang kahilingan ni Ma'am Feby Cada. Nawa Panginoon Diyos, inyong pagpalain ang pamilya ni Leia at Dave na nasa Florida. Bigyan po sila ng mabuting kalusugan at yung kanilang pagtatrabaho. Panginoon, amin ding inilapit sa inyo ngayong umaga ang mga kahilingan pa ng aming mga kapatid. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Sister Noemi Tayag Lingatong, nasa kanya po siya inyong pagalingin mula sa kanyang matinding karamdaman. Panginoon, kayo po ang dakilang manggagamot sa lahat. Pagpalain niyo po sila. Ito po'y kahilingan ni Ma'am Sara Fiesta at nawa po inyo ring pagpalain ang Ma'am Noemi at si Kuya Denler Padalyan. Patuloy din pong pagpapalat, kagalingan ang sumakanila. Ganon din po si Nanay Fanny Padalyan o Ranyola. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ngayong umaga, amin din pong ilapit sa inyo ang mga literature evangelist. Bless niyo Panginoon sina Ma'am Juliana Bulaong Yubal, kanilang mga paglilingkod at ang aming publishing ministry. Panginoon, i-bless niyo rin po ang Deaf is Day Ministry ni na Sister Ma'am Lina sa Pilipinas, ang mga bagong binyagan, lalo na po sa Lamot, Kalawan, at ang mga may karamdaman, si Stephen Paul Balmes, at ganon din si Franz T. Nawa po maging mabunga ang paglilingkod ng Deaf Ministry. Amin din pong dalangin, Panginoon, ang pasalamat ni Sister Michelle Manlapas, na nawa po'y patuloy na ang inyong pangunguna ang sumakanya, kumikilos sa kanyang buhay, na kahit po siya nasa malayong lugar, ay maghari po nawa sa kanyang puso't isipan ang inyong mga salita at kayo po dakilang Diyos. Pagpalain din Panginoon sina Ma'am Shoni at Ma'am Shoni Sarmiento at Pastor Eli Sarmiento. Patuloy pong idinadalangin nila ang kanyang kapatid na si Ate Elizabeth Di Gracia na may karamdaman. Panginoon, idampulay niyo rin po ang kagalingan sa kanya. Ganun din Panginoon, si Ma'am Julian Deliso Sardia, kanya rin po dinadalangin ng kanyang buong sambahayan. Pagpalain po ang kanyang malasawa sa kanyang araw-araw na paghanap buhay. Ingatan po nawa ang Sardia family at pagpalain. Ganun din Panginoon, ang hiling ni Ma'am Elina Daray. Panginoon, ang panalangin nila ay sana'y maging negative na po ang result ng swab test ni Nathaniel Bungo upang siya po ay makauwi ng lubusan sa kanilang tahanan. Pagpalain din Panginoon, pagalingin si Baby Gabriel na may tigdas at si Brother Bet Macasero sa kanya pong lower back pain. Sa pangalan ni Jesus, sila po inyong pagalingin, Panginoon. Amin ding idinadalangin, Panginoon, sina Ma'am Beauty Panis Tidol dyan sa Australia. Salamat sa kanilang panonood. At kanya pong mga panalangin, ang Lukban Isday Church, ang Laes, ang BBA, teachers and staff, ang Sampaloc Isday Church, ganun din ang Lutukan at Sariaya Isday Church, ang Piis Isday Church, sina Brother Julio Panes, at Jenny, Jason and Rosel, with Jinjen at Santa Cruz, Lubao, Pampanga,
amin pong isinasama sa dalangin ang lahat ng ito, Panginoon. Ganon din si Brother Nelson Canyola, panalangin po niya si Elaine, Panginoon, na sana'y matanggap na po siya sa DepEd bilang isang public school teacher. Ganon din po ang pasasalamat ni Ma'am Nori na check up po ni Juban at okay na ang bata at isansama po namin siyang patuloy na bumalik at lumubos po ang kanyang kagalingan. Ganon din po si Sir Cesar Alhambra na amin pong idinadalangin na siya po'y nahanda na sa bautismo. Panginoon, salamat na binuksan ninyo ang kanyang puso't isipan, tinanggap kayo bilang kanyang personal tagapagligtas at ang inyong mga salita. Kaya Panginoon, ihanda niyo po si Sir Cesar Alhambra sa kanyang nalalapit po na bautismo. At ganon din po ang bagong Bible study ni Ma'am Juliana, si Gemini Ferrer. Yan, kanya pong kalang bagong Bible study, itinaatas po niya ang Panginoon na patuloy po niyong ginagamit si Ma'am Juliana sa ganitong paglilingkod. Kaya po, dalangin ni Ma'am Michelle Manlapas na patuloy po siyang bigyan ng divine protection laban sa lahat ng salot at karamdaman. Dinadalangin po namin ang kanyang pamilya na narito sa Pilipinas, kanyang asawa at mga anak. Pagpalain po sila at nawa po ang kagalingan din po para sa kanyang ina na si Rosalinda Manlapas, sa kanya rin pong karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Ilang Diyos, amin din pong dinadalangin ngayong umaga si Ma'am Cathy Pablo. Nawa Panginoon, pagpalain ng kanilang paaralan at naway patuloy po sila na makakapag-operate. Amin din pong dalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa abroad, na Sister Naning Macaraeg, Sister Presi Mercado, Ame Ramos, at mga nasa abroad sa Hong Kong, sa Macau, sa Australia, sa US, Panginoon, sa Canada. I-bless niyo po lahat, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang mga OFW na nasa ibang bansa. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Panangin din, Panginoon, ni Ate Shirley, si Baby Gabriel Monterico, patuloy nawa po siyang pagalingin na sa kanyang karamdaman. Ganon din po ang Ganyola family, Nelson, LB, Elaine, Rebecca, Nero, Rosie, Eliser, Joel Mendoza at ang Mendoza family. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Amin ding patuloy na idinadalangin ang mga anak ni Ma'am Lina, sina Daira at Daryl, sa kanilang hanap buhay. Panginoon, pagpalain niyo din sila. Ganon din, Panginoon, si Ate Adelaida Malibiran. Palain po ang kanyang sambahayan, Panginoon, sa Australia at sa ibang bansa, dito sa Pilipinas. Pagpalain din, Panginoon, sina Ma'am Heidi De Leon, dalangin po niya ang kanyang mga mahal sa buhay na may karamdaman. Patuloy po nawang igawad ang kagalingan sa kalapanot at malampasan ang mabibigat na mga pagsubok na dumating po. Lalong patatagin po ang kanilang mga buhay at pananampalataya. Kaya pagalingin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman. Ganon din, Panginoon, dandalangin namin ang mga pagbabalik po ng mga former rebels na sila po ay makinig sa programa po ng summit meeting at Mabuhay Church ng AWR, ang Adventist World Radio, diyan po sa Oriental Mindoro, sa pangunguna po diyan ng aming mga pastor, sina Pastor Randy Gagarin, Pastor King Roalio at iba pa, sina Pastor Robert Dulay at lahat ng bumubuo po ng AWR. Mayroon pong 50 na mga non at combatant rebels na umaattend sa summit. Nawa po ay kilusin ang kanilang mga puso at sila po ay maglubusang magpasakop sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ngayong umaga ang kalusugan ni na Brother Nelson Ganyola, ang kanyang karamdaman, pagalingin rin po. Ganon din po, Panginoon, si Brother Onji Babiera, ang pagbabiyahe po nila papuntang Dait, Camarines Norte, nawa po'y ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan. Ganon din po si Sister Emma Orozco, sa kanya pong 2 anak na nasa ibang bansa. Sana po'y ligtas sila, Panginoon, doon at pagpalain. Ganon din, Panginoon, si Ma'am Wilma Baez. Salamat, Panginoon, na siya ay mayroong malaking pagbabago sa kanyang buhay, na ngayon ay siya po'y bagaman cellphone pa rin ang kanyang hawak, ay pangunahin na po niya ang makinig, manood ng Hope and Love. Purihin po kayo, Panginoon, at pagpalain si Ma'am Wilma.
Ganon din, Panginoon, ami sinasaba ang panalangin po ni Marie Pruelda Palogme, kanyang mga anak na si Jarwin Mark Palogme, na sana po'y magtuloy-tuloy na ang pagaling sa kanyang sipon. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ganon din, Panginoon, si Benji Manrique Veloso. Palain, Panginoon, ang kanyang anak na si Viven Belonso sa kanyang body pain, at ganoon din ang kalusugan ni Sir Benji. Pagalingin niyo po sila, Ama. Ganoon din po si Mait Umali. Sinasama po namin ang kanyang Kuya Noming na siya po'y operahan kahapon sa Mindoro. Panginoon, sana po madali po ang pagaling ng kanyang sugat, Ama. Ganoon din, Panginoon, naming idinadalangin ngayon pong umaga ang kahilingan ni Maria Loida Maghirang, ang kanya pong si Karen Alcantara. Sana po ay gumaling din po agad siya. At Panginoon, aming dinadalangin ang pangangaral na gagawin po sa distrito ni Pastor Ernel Garzola, ang kanilang online evangelism, Panginoon. Nawa, Ama, ito po'y maging matagumpay, at nawa po, Panginoon, sina Brother Bernie, na may mga bahagi din po, nawa po ang inyo pong pagbibigay ng katalinuhan, mga salita ay inyo pong ipagkaloob sa kanila, at nawa po'y maraming makinabang makapakinig po ng inyong banal na salita. Idadalangin ko rin si Sister Nelly Villapando, na siya rin po, Panginoon, ay masama ang pakiramdam at nahihilo ngayon. Panginoon, pagalingin niyo po sila, Ama. Nawa po, Panginoon, sila po'y maging maayos ang kalagayan. Ganon din si Ma'am Daisy Villaverde, sa kanya pong mister na si Joven. Nawa po ay maging safe ang pagmamane patungo pong Candelaria, at pagpalain nyo ang Villaverde family. Umaasa kami, Panginoon, na ang lahat po ng aming mga kahilingan ay inyong diringgin, Ama. Marahil ang iba hindi po namin nabanggit ng direct o nabanggit ang kanilang specific na mga kahilingan. Subalit, Panginoon, alam po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya, Panginoon, inyo nawang ipagkaloob ang aming mga kahilingan, at nawa po ang pagpapala ng langit ang sumaamin lahat, kagalingan sa mga karamdaman, lunas sa mga anumang mga suliranin, at nawa po kaming lahat ay inyong biyayaan at pagpalain sa umaging ito. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong laging tinutugon ang aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Yan, Pastor Porto. Basa marahil ng mga, dito na tayo sa ating greetings. Wala pa rin akong ayun, meron na, pero tika muna po. Malabo itong aking camera. Ayun, meron na. Ayan. Pastor Porto, nariyan pa ba kayo? Nakamute si Pastor Porto? Pastor. Ayan, salamat. Thanks. Nagbalik na yung aking. Ayan po, hindi man natin maaaring mabati lahat, pero ayan po ang ating mga greetings. Si Ate Pede Mesa, good morning. Princess Marquez, salamat po. Polits Mercado, Pearl de la Torre Paras, ang aking mahal na nanay, Sara Estrada, Marie Pruelda Palogme, Cesar Alhamra, binabati po natin good morning. Merly Perel Bersa Mindoro Roldan, Ma'am Pebi Cada, Ani Belonsa, Hedrick Ranyola, Richard De La Cruz, Norlina Garcia Angel, Emma Orozco, at friend, yung iyong inaanak, si Ma'am Aloha Masangkay Barikwa Kawa. Hirap itong kanyang apelyido. Barikawa. Yan, binabati ka, miss ka na ng iyong inaanak.
Okay. Salamat sa iyong pagsubaybay sa programang ito, inanak. God bless sa inyo. Yan. Of course, si Ma'am Lina Perolina Pardocho, and Albis Baladad, Flor Estanyo Caragan, Marilyn Ilagan, Maricar Mindoro, Maria Luisa De Leon, Baker Ramirez, yan, Ruth Migueto, binabati po natin. Si Ma'am Zaida, Jenny De Leon Wang, Joserel Buhayan Garay, sorry po. Ruth Minguito, Sara Fiesta, good morning po ma'am, dyan sa Hong Kong. Adelaida Malibiran, Jalin Bert Santos Cercado, good morning. Juliana Bulaong Yubal, si Naning Makaraig, Leonila Yarte, Michelle Manlapas, Marciana Orbistondo Malabanan, Teresita Baldelion, si Ma'am Heidi De Leon, si Mayet Elpa Akleta, Mavic De Leon Dael, Ma'am Shoni Sarmiento, good morning po. Risti Sinata de la Cruz, Opelia Panaligan, ganon din ang aking tita Mila Estrada Lanusga, good morning. Julie Sardia, good morning. Ilina Daray, good morning din po. Marilo Baldimor, Macabasco, Beth Opel Macasero, si Ma'am Bessie Show, good morning. At si Ma'am Bioli Panis Istidol, Ate Loli Tobon, nanonood din po sa atin. Wilma Ritual Dalusong, of course, ang Nelson Ganyola, Orly Ogawa, si Ma'am Nori Porto, good morning din po. Ate Noemi Padalian, Juliana Bulaong Ibal, si Michelle Manlapas, Esmeralda Minda Cubido, Teresita Bandilla, nabasa natin. Goldberry Tesclo, good morning po. Marilo Sibilla, Ruena Reyes, Cathy Pablo, Ate Flor Dagos, good morning. Rose Lidisma Reyes, at Hazel Moico, good morning. Ito po, si Pastor Randy Gagarin, thank you for watching, Pastor. At Joel Cadaw, Marie Cruelda Palogme, Benji Manrique Biloso, Nancy Pamirona, good morning po. Ate Melody De Leon, Nanay Edita Red, Roxy Catis, dyan sa, alam ko ito, sa Canada, good morning. At Marisa Torres, yan, good morning po. Palagay ko halos yun po. At yung iba po, binabati natin sina Sir June Luces at si Ma'am Beth Luces dyan po sa Sampaloc. Good morning po. Salamat sa inyong panood. At sa lahat po ng nanonood, meron marami pong nagsasabi sa atin, nanonood po sila, Pastor, Brother Bernie at Ma'am Lina, na hindi lamang po sila nagko-comment. Ayan. Kaya kagaya ni Glenn Tommy Silyar, yung aking pinsan, si Mama Liwanag Peñamante Mercado, nanonood po. Ayan. So hindi lamang po sila nag-comment, pero salamat po mga kapatid sa inyong panonood. Balik po natin kay Pastor Porto sa iba pang maaring mga pasasalamat ninyo at mga pagbati. Okay, so maraming salamat, Pastor Joby, sa iyong recognize sa ating mga listener at sa ating mga taga-subaybay sa araw-araw. Ngayon ay dadako po tayo sa ating parting words na. And so, ating unang pakikinggan ni Brother Bernie. Akin pong pinapasalamatan ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat ako po'y nagpapaload ng 50 para makasama sa Hope and Love Ministry, pero na pag-check ko po ng balance ay dinadagdagan ng Panginoon ng 7 gig kasi ang 50 Amen. Binibigyan po niya ng 7 gig. Hindi ko po alam, Pastor, mirakulo po siguro na talagang dinadagdag lagi. Salamat po sa Panginoon at salamat din po kay Sister Josephine Tubaseng. Sabi po niya, Pastor, nag-PM lang po sa akin. Thank you po, Brother Bernie, sa message. First time po pong nakapanood from the start. God bless Amen. you. Kaya Ayan. akin din po pinapasalamatan sina Tita LV, Tita Nancy, Pastor Aguirre na laging sumusuporta dito sa Paiti Church at sina Tita Tess at Tito Ray at sa mga kapatiran dito sa Paiti. Ingat po kayo at God bless po lagi. Amen. Okay, salamat Brother Bernie. At
atin din pakinggan si Pastor Joby sa kanyang parting words. Ayan mga kapatid, maraming pong salamat sa araw-araw ninyong pagtutok at pagsubaybay po ng programa ng Hope and Love Morning Devotional. Tunay po na patuloy kaming na-inspired na maglingkod sapagkat kayo po'y nariyan sa ating mga sharer, likers, sa ating mga taga-subaybay. Talaga pong sigla po ninyo at ganoon din, pinasalamatan natin ang ating mga donors, mga sponsors na bagaman po ayaw nilang magpabanggit ng mga pangalan, nariyan po sila patuloy na tumutulong sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya bless po tayong lahat ngayong umaga at umaasa tayo na ang lahat ng atin pong mga napapakinggan ay atin pong maisakabuhayan at maibahagi din po natin ito. Thank you kay Brother Bernie. Mauulit pa yan, Brother Bernie, at magandang walang problema ngayon ang iyong boses, purihin ng Panginoon. Amen. Si Ma'am Lina, thank you din po sa iyong ministry. Talagang ito po ay nakakatulong sa ating mga kaibigang deaf, at pagpalain po ang inyong patuloy din. At ganoon din kay Pastor Porto. Thank you very much sa pag-alalay, talagang pagsuporta dito sa ating lumalawak na programa. Purihin po natin ang Panginoon. Okay, maraming salamat mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan sa ating mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito ay siyempre nagbibigay sa amin ng patuloy na inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga paglilingkod na ito. Siyempre, unang-una yung ating mahal na Diyos na sa araw-araw ay nagbibigay sa atin ng mensahe, na sana'y kapwa natin pakinabangin ito at magdulot ito sa ating mga minamahal na mga kapatid na lalo pa at iba yung lakas na ating harapin ang dumarating na bukas sa ating mga minamahal na mga kapatid ko na mayroong kapanatagan at pagtatagumpay. Salamat sa lahat sa naaabot ng programang ito sa mandako ng sanlibutan. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo at patuloy na nagpapaanyaya na saan araw ng bukas muli po namin kayo makasama upang ating patuloy na tanggapin ang mahalagang biyaya ng mensahe ng ating Panginoong Diyos na magbibigay sa atin patuloy ng inspirasyon at lakas na mabuhay na may kapanatagan. Salamat po. At kami po ay bilang pamilya ng Hope and Love, muli pong nagpapaalam sa ating lahat. Bye-bye mga viewers. At bye-bye sa ating lahat. Thank you, Brother Bernie. Thank you, Pastor Juby. Thank you, Ma'am Lina. At sa ating lahat.